Paano kung yung viral na multo na napanood mo, AI lang pala? At dahil pala dito, ibig bang sabihin nito, yung mga ebidensyang matagal na natin pinagtatalunan sa paranormal, hindi na pwedeng pagkatiwalaan ngayon? Napapansin nyo ba, dati kapag may nagpost ng video ng white lady sa kalsada, kapre sa bintana, o mga gumagalaw na bagay sa abandonadong bahay, ang unang comment agad ng mga tao ay, legit ba ito? May raw footage ba? O baka edited yan? At eksakto, valid na tanong nga yan. Lalo na dito sa Pilipinas na ang bilis kumalat ng mga paranormal content. Mabilis tayong mahook sa mga ganitong bagay kasi lumaki tayo sa mga kwento gaya ng white lady, kapre, tikbalang, aswang o duwende. Pero ito ang problema. Nasa panahon na tayo ngayon na sobrang dali nang gumawa ng peking ebidensya. Isang type lang ng AI prompt, pwede ka nang gumawa ng realistic na mga kakaibang nilalang o multo sa hallway o tumabing duwende sa iyo sa punong balete, pati rin UFOs o kung ano-ano pang paranormal videos at photos na sobrang convincing tingnan, lalo na sa mga taong walang masyadong alam o ideya sa AI. Ay sila yung naluloko ng mga ito. Naghahanap tayo ng ebidensya, pero pag may ebidensya na, hindi rin tayo sure kung dapat pa rin ba natin paniwalaan ito. At hindi lang to issue ng paranormal community ha. Nakikita na rin natin to sa fake news, manipulated videos at kung ano-ano pang mga content na kumakalat online, lalo na sa politika. Minsan pinaniniwalaan agad natin dahil gusto nating maniwala. Minsan naman dinidismiss agad natin dahil ayaw natin magmukhang uto-uto. Hindi porke may footage kasi legit na agad, at hindi rin porke walang malinaw na capture fake na agad. Kasi may mga totoong tao naman talagang may totoong karanasan sa kababalaghan. Kaso nadadamay sila sa mga AI hoax na ito. Kailangan suriin natin to gamit din ang technology, internet, kaalaman at common sense. Tingnan ang details ng video o litrato. May weird lighting ba? May distorted background ba? O mukhang sobrang perfect naman para maging totoo? Isa pa, alamin mo kung sino ang nag-post at kung ano ang mapapalan niya kung paniniwalaan mo ito. Mga ganong katanungan. Kasi kung maniniwala tayo agad, hindi pa nalo na lahat yung mga marunong gumamit ng AI app, diba?